I'm magandang umaga. Magandang gabi. Magandang gabi. Alas 11:19 pa lang po. Ngayon ang ating pag-usapan pa sa ngayon ay ano ba yung chance ni Digong sa question na kung may authority pa ba o may jurisdiction pa ba ang International Criminal Court laban sa kanya. Malaki po ang chance ko na masasabi natin na pwede siyang mananalo. Ano pong basihan ko? Tingnan natin. Ang basihan ko po yung decision mismo. Number 1, yung decision ng Appeals Chamber. Number 2, Appeals Chamber na kung saan may 5 judge doon. Ang 2 sa 5 judge ay nagdesisyon pabor kay Digong Duterte. Number 2, yung decision mismo ng pretrial chamber na pinakahuli sa pagbabasura ng motion o hiling ni Digong na ibasura ng kaso kasi wala ng jurisdiction ang ICC. So, yan ang 2 kong basihan. At number 3, ang katotohanan na isa sa 2 judge na nagdesisyon na wala ng jurisdiction ang ICC sa Pilipinas ay nandoon pa rin sa Appeals Chamber. Isa siya sa 4 na judge. So, ilangan hindi ko sinasabi na mananalo si Digong, pero sinasabi ko lang na malaki ang chance niya. So, be that as it may, nais ko lang din ihiling sa inyo na pasyalan nyo naman po yung Q-Paing dyan sa 8227 Arcadio Santos Avenue dyan sa San Isidro, Sucat, Parañaque. Kung gusto kumain, masarap pagkain dyan. Okay. So ngayon, ang ating titingnan ngayon ito yung decision ang decision mismo ng Appeals Chamber ay siya mismo nagbibigay ang decision pala ng Appeals Chamber at saka ng huli, pretrial chamber na napapakita ng parang may liwanag sa dilim para kay Digong. Unaawan natin yung decision ng pretrial chamber noong nakaraan ay binasura yung hiling ni Digong na dapat tagalin na yung ideklara na wala ng jurisdiction ng ICC. But then, nakita ko rin may pag-asa kasi may 2 sentence na nakalagay roon. Kung ang 2 sentence na po yun ay nagsasabi, 2 number sa paragraph, no? Nagsasabi po na hindi naman talaga fixed na sabihin na ang preliminary examination ay magbibigay ng kapangyarihan para litisin si Digong sa ICC. Sinasabi ito na depende raw sa sitwasyon. Ang problema lang, nakikitaan nila na yung sitwasyon daw ni Digong ay dapat ipagpatuloy ang paglilitis o yung pagsasabi nito na may sirul sa kapangyarihan sa kaso laban kay Digong. Pangalawa na sinabi ng pretrial chamber noong nakaraan, pinakahuling desisyon nito laban kay Digong ay tama naman na para sabihin na kung hindi nakasapi ang isang bansa ay hindi na pwedeng imbestigahan pa o ipagpatuloy pa ang kaso laban sa tao na kasapi ng bansa na yan. Si Digong ay kasapi sa Pilipinas dahil siya ay mamamayan ng Pilipinas. So, nagsasabi lang ito na ang sinasabi ng natama ang pretrial chamber sa pagsasabi na hindi na pwede saklawan pa ng International Criminal Court si Digong sapagkat hindi nakasapi ng International Criminal Court ang Pilipinas. Sa panahon
nung sinampa na nila ang kaso laban kay Digong. So, ang pinagsasabi ko rito ay yung tinatawag na Article 12, Paragraph 2 at saka Article 13. Na klarong-klaro, inamin mismo ng pretrial chamber na tanging pagiging kasapi lamang ng isang bansa sa ICC ang kinakailangan para sabihin na ipagpatuloy ang kaso sa isang tao na mamamayan o citizen ng bansang iyon. At dahil sa dalawang ito, nakikita na kahinaan talaga at kung bakit nag-decision pa rin ang pretrial chamber na ipagpatuloy ang kaso kahit sinabi niya yan ay isang pwede ko maituring na mahiwaga. Ang kasunod na pag-asa ni Digong ay yung katotohanan na yung 2 sa 5 judge na nag-decision noon sa unang pagkakataon na nililitis ang jurisdiction ng ng ICC sa Pilipinas ay hindi pa nakaretiro yung isa. Yung nagretiro yung isa lang, si Judge Britchambaut ang nagretiro. Tapos naiwan dyan si Lordy Kipanidsi na nag-decision siya noon na wala ng jurisdiction ng ICC. So malaking chance. So how will it happen is we do not know yet, pero napipil ko malaki ang chance at hindi naman pwede magbago po ng decision si Lord D. Capinidsi na sinabi niya na wala ng jurisdiction ang nawala ng jurisdiction ng ICC sa criminal case. So, pwede natin palabasin ng dissenting opinion of Judges Britchambaut and Lord D. Capinidsi. So ito po, kaya huwag kayong mawala ng pag-asa, yung mga makadigong, huwag kayong mawala ng pag-asa. At ito po ay nilabas ng decision ng Appeals Chamber noong July 18, 2023. So kukunin natin ang kopya, full copy. Saan ba ito? Okay, bali, hinahanap ko lang So, ulitin ko lang, basahin muna natin siguro ang mas maganda rito. Basahin muna natin yung dali lang. Medyo nagdadrag tayo. Okay. Okay. Vlog tayo.
Tawagan mo. So anyway, drag tayo, pasensya na. Ang hanapin ko lang dito yung sige, sige. Opinion of Judge Brichambaut and Lord Di Capenici. Okay. Ito, dissenting opinion, nakita na natin. Pasensya na, tumagal lang ako. O, ipakita ko sa inyo muna yung decision ni Judge Lord Kipanidsi na kung saan pumabor siya sa decision pabor kay Duterte. Pero sa kasong ito, that time na nag-decision sila, ang kumakaso pa lang ay si Office of the Solicitor General Menardo Guevara at ang dinadala lamang niya ay Philippines. So ito po yun. Pirmado yan ni Judge Mark Perin de Brichambaut at saka ni Judge Gotza Lord Kipanidsi. So dito at sa conclusion nila, sabi nila, for the foregoing reasons, we consider that the pretrial chamber erred in law in concluding that the court had jurisdiction over the Philippine situation. Very clear. So, anong rason nila? Tignan natin sa tingnan natin dito sa rason nila sa rason. Analysis. Okay, nakita niyo yung analysis. Yan pong decision ng dalawang judge na ang isa sa mga judge na yan ay natira pa doon sa appeals chamber na may chance na itong isa sa dalawang judge ay makumbinsi niya yung apat pang ibang judge. At ang sinabi niya dito, basahin natin, naka-English po ito. Number 23. Based on a holistic reading of the relevant provisions as set out above, we consider that there is a distinction between existence of jurisdiction and the court's ability to exercise the jurisdiction, and that the preconditions to the exercise of court's jurisdiction set out in Article 12 of the statute must exist at the time that the exercise of jurisdiction is triggered pursuant to Article 13 of the statute. Article 12, paragraph 2 of the statute provides that the court can only exercise jurisdiction if the state of nationality or the territorial state is a party to the statute. Very clear. Sinasabi niya dan. For the court to exercise its jurisdiction, it is required that the preconditions set forth in Article 12 of the statute are met. Article 12, paragraph 2 of the statute read in conjunction with Articles 13, paragraph C, and 15 of the statute provides that when the prosecutor has initiated an investigation motu proprio in respect of a crime within the court's jurisdiction in accordance with Article 15 of the statute, the court may exercise its jurisdiction
if one or more of the states are parties to the statute or have accepted the jurisdiction of the court in accordance with Article 12, Paragraph 3 of the statute. It is further recalled that pursuant to Article 18, Paragraph 1 of the statute, when the prosecutor initiates an investigation pursuant to Article 13, Paragraph C and 15 of the statute, the prosecutor shall notify all state parties and the states concerned. In our view, the wording of Article 12, Paragraph 2 indicates that the appropriate time to make a determination as to whether the preconditions of Article 12 of the statute are met is when the exercise of the court's jurisdiction is triggered, not when the crimes were allegedly committed. In other words, sinasabi nila, noong panahon na member pa ang Pilipinas ng ICC, nangyari yung krimen. So, sinasabi nila dito, ang pagbabasihan kung magsasampa pa ba ng kaso laban kay Digong ay hindi yung panahon na kasapi pa ang Pilipinas nang nangyari ang mga krimen. Kung hindi, kung panahon nung nag-file ka na ng kaso ay member pa ba ang Pilipinas sa ICC, yan ang sinasabi nila. At sapagkat hindi na member ang Pilipinas, sa panahon na sinampa ninyo ang kaso na mag-umpisa ng investigasyon, ay basura ang jurisdiction. Yan ang tahasang sinabi ni Judge Britchambaut at saka ni Judge Lord Dika Pinadzi. Gotsa, Lord Ki Panidzi. So sinabi nila niya sa number 27, just as a state that is not or is no longer party to the statute cannot refer a situation to the court under Article 13, Paragraph A of the statute and thus trigger the court's exercise of jurisdiction, though it may accept the jurisdiction of the court under Article 12, Paragraph 3. The prosecutor cannot start or commence the process of triggering the jurisdiction of the court once a withdrawal has become effective and the state in question is no longer a party to the statute or no longer a member of the ICC. The court's jurisdiction or the ICC jurisdiction must be triggered before the withdrawal has become effective. Put differently, once the state's withdrawal has become effective, the prosecutor can no longer open an investigation. So bearing in mind that the Rome Statute is an international treaty and international criminal code at the same time, two concomitant interests may be discerned when a state withdraws from the statute. Article 27 of the statute guarantees to the state parties a right to withdraw from the statute. In this regard, we consider that it is fundamental right of the states to decide whether they want to be bound by the treaty or not. We are also mindful of the statute's important objective to put an end to impunity. There is clear and potential for conflict between these two competing considerations. Indeed, there is a risk that the state may use its right to withdraw from the statute in order to shield certain persons from the court's prosecution. We consider that the statute strikes the right balance between these competing considerations and provides for a procedure that enables the court to prevent any misuse of the state's right to withdraw. Article 127, Paragraph 1 of the statute stipulates that the withdrawal shall take effect 1 year after the date of receipt of the notification. Therefore, the prosecutor has to make all efforts to trigger the court's jurisdiction in the manner that would not infringe into the right of the state to withdraw from the statute. We are of the view that 1 year is more than sufficient for the prosecutor to prepare and conduct its preliminary examination and conclude before the year ends for them to file the case against Digong Duterte. So the statute thus gives the court an opportunity to assert its jurisdiction. However, it also respects the state's right to withdraw from the statute and therefore provides for limitation to this power of the court. Without such limitations, the court's jurisdiction would stretch to an extent that would defy the assurance and guarantees of to the states embedded in statute. This could have negative repercussions for the entire court system,
in the instant situation since the prosecutor had not proceeded to trigger the cause jurisdiction. Ang problema ng ICC sa ngayon, ng prosecutor, nagsampa sila ng kaso for the authorization of the investigation noong May 24, 2021 na lamang na hindi nakasapi ang Pilipinas. Kasi yung Pilipinas, na membership sa Pilipinas ay nagtapos noong March 16, 2019. At noong March 17, 2019 ay hindi na ito kasapi. Kung nagsampa sila ng kaso o request for investigation noong May 24, 2021, ay hindi na po kasapi ang Pilipinas. So with that, kinatahasang sinasabi ni Judge Lord Kipanidze at ni Judge Perin Bitsambaut na it is further noted that the pretrial chamber issued its Article 15 for decision authorizing the commencement of prosecutor investigation on 15 September 2021, more than 2 years after the withdrawal took effect. We also note that the aforementioned Article 1 to 7 has been referred to by the parties and participants to these appeal proceedings in support of various views on the effect of the state's withdrawal from the statutes. Article 1 to 7 2 of the statute provides that the state shall not be discharged by reason of its withdrawal from the obligations arising from this statute while it was a party to the statute, including any financial obligations which may have accrued, and that the state's withdrawal shall not affect any cooperation with the court in connection with the criminal investigations and proceedings in relation to which the withdrawing state had a duty to cooperate, and which were commenced prior to the date on which the withdrawal became effective, as well as that such a withdrawal shall not prejudice in any way the continued consideration of any matter which was already under consideration by the court prior to the withdrawal, prior to the effectivity of the withdrawal. So, pursuant to the first limb of the above sentence, Article 1 to 7, Paragraph 2 of the statute, the cooperation duties of the withdrawing state are limited to investigations and proceedings that have commenced prior to the date on which the withdrawal became effective. In this regard, Pretrial Chamber 3, in the situation of the Republic of Burundi, sinat niya ng kaso ng Republic of Burundi. In view of the Chamber, any obligations on the part of Burundi arising out of the Chamber's Article 15.4 decision would survive Burundi's withdrawal. The reason is that the present decision is delivered prior to the entry into the effect of Burundi's withdrawal. So sa kaso ng withdrawal ng Burundi, in the state of Burundi, ay naging epektibo na 27 October 2017. Pero nagsampa ng request for investigation ang Office of the Prosecutor sa kaso ng Burundi noong 3 days before the effectivity of the withdrawal. So kaya pasok siya. So kaya ang kaso naman ng Burundi ay kakaiba sa kaso ng Pilipinas. Ang kaso ng Pilipinas, tapos na yung effectivity ng withdrawal. Tapos na yung waiting period bago sila mag-file. So more than 2 years na ang lumampas. That's why si Judge Perin Bitsambaut at saka si Judge Gotsa Lord Kipanidze ay nagsasabi na wala ng karapatan ang ICC na lilitisin si Digong Duterte. So, crucially, interpretation of Article 1 to 7.2 of the statute as espoused by the prosecutor cannot be reconciled with the principles of the Vienna Convention. So, okay? So, ang pinaka-main na katwiran ni Judge Bitsambaut at saka ni Judge Perin Lord Kipanidze ay nakasalalay po sa katotohanan na binigyan ng 1 taon ang prosecutor na ayusin ang kaso at magsampa ng kaso laban kay Digong, pero hindi nila ginawa. Ang 1 taon na palugit na nakalagay po sa Article 1 to 7, Paragraph 2. So ang interpretasyon ni Judge Lord Kipanidze at ni Judge Bitsambaut ay yung 1 taon ay natapos na, ang 1 taon na binigay ay palugit na binigay o chance na binigay sa ICC prosecutor na magsampa na kayo ng kaso in 1 year. Kaya alam ninyo na nag-withdraw ang Philippines noong March 16,
2018. Therefore, meron kayong 1 year at hindi nila ginawa. Pinalampas pa nila. Dapat ang pinaka-last nila magsampa ng investigation ay March 16, 2019. Hindi nila ginawa. Pagkos, ginawa nila noong May 24, 2021. Lampas na 2 years may gitna. At ito naman, Pretrial Chamber, ay pinayagan noong September 15, 2021, which is mali. Therefore, nakakitaan natin ito na malaking pag-asa na mananalo si Digong sa Appeals Chamber sa issue na kung may jurisdiction ba o wala ang ICC sa kaso ng Pilipinas o sa kaso ni Bato, sa kaso ni Digong Duterte. Kita nyo na? Very clear. Ang problema lamang natin is kung makumbinsi ba ni Judge Lord D. Capinanzi kasi iisa na lang sa 2 judge ang natira. Si Judge Britsambaut ay nag-retire na. Ang natira na rin si Judge Lord K. Panizzi. Gotsa Lord K. Panizzi. Nakasama niya dyan si Judge ng Hapon at saka Judge ni Kari. Yung ibang mga judges. So, sana makumbinsi niya. At ito naman, sabi niya, ang katwiran kasi po ng Pretrial Chamber sa kaso na karaang decision ay sinabi nila yung katwiran nila yung any matter sa Article 1 to 7, paragraph 2, ay mayroong nakasaad doon na any matter under consideration by the court ay mag-survive daw kung nagawa ito before the finality of the withdrawal. Pero ang problema, hindi sila nagsampa ng kaso before the finality of the withdrawal. Ang finality ng withdrawal, ulitin ko lang, ay nag-occur noong March 16, 2019, last day. At the next day, March 17, 2019, ay wala ng jurisdiction ang ICC. Ay tapos na ang 1 year. Therefore, nakita natin sa sitwasyong ito, magiging unfair yan sa kay Digong at sa ibang bansa kung ipagpatuloy mo pa rin, payagan mo na tapos na ang deadline na default na kayo. Sa 1 year, bakit hindi nyo sinamanta? Ang haba naman ng 1 year para lampasan niya, para hindi kayo makapagsampa, para hindi kayo makapag-prepare. Hindi nyo ginawa sa loob ng 1 year. So, ang katwiran po ng 2 judge ay sapat na ang 1 taon na palugit para maisampa nyo ang kaso laban kay Digong. At dapat na hindi nyo sinampa ay ibabasura na yan. Yan ang sabi ni Judge Lord K. Panizzi at ni Judge Perrin Britsambaut. At ako po ay positive na mananalo si Digong dito. Bakit po? Dagdag niyan, ito po ang katwiran. Ang sinabi ng 3 judge nung nauna na desisyon noong 2023 sa desisyon nila sa apila ni Minard Guevara ay sinabi nila hindi naman pa issue ang jurisdiction. Kaya ang issue lamang dito ay kung ipagpatuloy ba ang pag-investigate sapagkat ang Pilipinas ay hindi napatunayan na kaya nila ang kaso ipagpatuloy. Yun lamang ang issue. At sinabi ng 3 judge na yun, nakasama ni Judge Lord K. Panizzi at ni Judge Britsambaut, sinabi ng 3 na hindi sila magdidesisyon sa jurisdiction. So, ibig sabihin, may tanong tayo. Samantala, halimbawa, kung nagdesisyon ng 3, kung napilitan sila mag-decision, more likely pala, ang aking tansya ay magdidesisyon sila na ibabasura na ang jurisdiction issue. At wala nang kaso si Digong Duterte. Tingin ko yan. Ganun lang ako kasimple yan. At sa abot ng kakayahan ng aking nalalaman sa prinsipyo ng batas, yan po ang magiging epekto niyan. So, ang tanong na lang ngayon, dahil hindi po yan ang naging confrontational issue sa panahon na yun, 2023, July 2023, ay will it still hold today na pag magdesisyon ang appeals chamber
Sa ngayon, bagong issue naman ito na pangalawang beses na idinala sa Appeals Chamber ang tanong kung may jurisdiction pa ba o wala ang ICC sa Pilipinas. So, umaasa po ako na mananalo si Digong. Kung pag-usapan natin ang batas, ang lakas ng decision, ang lakas po ang lakas ng dating ng rason ng mga nagsasabi na wala ng jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Gayon, tingnan naman natin ang decision ng mismo yung pretrial chamber. So sa pretrial chamber, ang sinabi nila. Sa pretrial chamber, sinabi nila, sa pagbasura nila sa challenge ni Digong Duterte kung merong jurisdiction pa ba ang ICC o wala, ito po ang sinabi nila. Hindi sa lahat ng pagkakataon na ang preliminary examination ay magiging basihan kung may jurisdiction o wala. Inamin mismo ng pretrial chamber yan. Pero sa sitwasyong ito, nagiging bias sila na ang sitwasyon ni Digong ay hindi daw pwede sabihin na mawala na ng jurisdiction ang ICC. Pero what is important is, sinabi nila na hindi sa lahat ng pagkakataon ay may jurisdiction na kagad ng dahil lamang sa preliminary examination na inanunsyo ni Patobin Sauda noong February 8, 2018. Pangalawa, sinabi rin ng pretrial chamber na hindi na pwede litisin ang mga kaso kung ito ay hindi nakasapi ng ICC ang bansa. Kung saan ito ay yung kaso na tinutukoy ay nangyari. So dahil dito, ipakita ko sa inyo ngayon ang mismong salita na yan ng ICC. Ito. Kaya relax lang kayo, malaki ang chance. Sobrang laki ng chance. Ito po. Sa paragraph 80 natin basahin. Paragraph 80. Sabi ng paragraph further observations on the jurisdictional regime by the court. Ito sinabi ng desisyon na nakaraan lamang ay binasura ang hiling ni Digong na i-dismiss ng kaso. So itong sinabi ng ICC pretrial chamber. Iba yung pretrial chamber, iba yung appeals chamber. Pag matalo ko sa pretrial chamber, i-appeal mo dun sa appeals chamber. So itong sinabi ng pretrial chamber. In light of its above findings in relation to Article 1 to 7, paragraph 2 of the statute, it is not strictly necessary for the chamber further to consider additional arguments of the defense that relate specifically to the above provisions within Part 2 of the statute. However, given the arguments that have been raised in respect of the defense challenge and the importance of the issue, the chamber deems it appropriate to make the following further observations. Okay? So sabi na ito pa, sasabihin namin. Number 79, the chamber agrees with the finding. Nag-agree. Tawag nito? Agree sa Tagalog. Mamaya na. The chamber agrees with the findings that there is a distinction between the existence of jurisdiction and the court's ability to exercise the jurisdiction.
and that the preconditions of the exercise of the court's jurisdiction set out in Article 12 of the statute must exist at the time that the exercise of the jurisdiction is triggered pursuant to Article 13 of the statute. In this regard, the Chamber observes that Articles 12.2 and 13C, which are located within Part 2 of the statute, require a state to be a party to the statute at the time that the court exercises its jurisdiction. Very clear. Mismo yung pretrial chamber ay nag-agree na dapat kasapi pa ang Pilipinas sa panahon na nagsampa sila ng kaso formally laban kay Digong sa pamamagitan ng paghingi ng authority to investigate. Sabi ng pretrial chamber, that is clear from the heading of Article 12 of the statute, which addresses preconditions to the exercise of jurisdiction. From the wording of Article 12.2 of the statute, which uses the present tense to provide that for the court to exercise its jurisdiction, one or more of the following states are parties to the statute or have accepted the jurisdiction of the court. And from the heading of Article 13 of the statute, and its chapu, which expressly address when the court may exercise its jurisdiction. It follows that for the purpose of Article 12, paragraph 2, and 13, paragraph C of the statute, the court may not exercise its jurisdiction. If at the time that the prosecutor has initiated an investigation, the state concerned is no longer a party to the statute. So, hindi mag-exercise ng jurisdiction kung sa panahon na yon ay hindi nakasapi ang Pilipinas. Okay, very clear? Ito, number 81, paragraph. The above is subject to the provisions of Article 1 to 7 of the statute, which, as explained in the previous section of this decision and as addressed further below, provide the continuing jurisdiction of the court in circumstances set out in that particular article, in respect of a state that has withdrawn from the statute. Ang ibig lang sabihin po nito, ladies and gentlemen, sa Tagalog na salita, ay ganito. Kinilala rin ng pretrial chamber na ang preliminary examination ay hindi sa lahat na oras ay basihan para kung may jurisdiction pa ba ang ICC o wala. Pero may bias na sila at kinonsidera nila na sa kaso ni Digong ay gusto nila magkaroon pa rin ng jurisdiction. Ang kanilang, pakay, bakit ganon? Ginamit nila na katwiran yung preamble ng ICC na nagsasabi na ang korte ay ginawa para lumaban sa lahat ng mga karimarim na mga krimen sa buong mundo. Pwede mo ba gamitin yan kung katotohanan wala nang hindi nakasapi ang Pilipinas? At sinabi pa rin nila na sila ay konforme sa argumento na kung hindi na member ang Pilipinas ay dapat hindi na nila pwede pakialaman ang kaso ni Digong. Yan ang sinabi. Pero, ang nakita lang natin dito na sinasabi nila, pero, dahil, number one, sinasabi ko kanina na preamble, dahil karumal-dumal, kailangan natin ipagpatupad yung diwa ng ICC. At ang diwa nito ay binuo para kalabanin ang lahat ng karibarim na mga krimen sa buong mundo. At sinabi pa rin nila na ang preliminary examination dito na sinasabi na nangyari noong February 18, 2018, na nangyari bago pa mag-withdraw Pilipinas, ay kinukonsidera nila na sapat na dahilan para magpatuloy ng jurisdiction or authority ang ICC sa kaso ni Digong Duterte. Pero ang sa akin naman, yung personal ko na argumento, ay ang tanging sa lahat, alam naman ng mga abogado sa buong mundo na ang kapangyarihan sa pagpaparusa sa tao ay kailangan may batas. Tanong, may batas ba na nagsasabi
na ang preliminary examination ay sapat na magbibigay ng kapangyarihan para parusahan ang mga tao na katulad ni Digong? Wala silang batas. Kaya yan din ang isa kong tinitingnan na malaking pag-asa na kakampihan si Digong nitong appeals chamber sa ngayon. So, yan po ang tinitingnan ko dyan. Tapos, titingnan din nila yung argumento nila ni Lord Kipanidsi at saka ni Brit Sambaut na mga judge na nagdesisyon noong July 2023 na wala ng jurisdiction ang ICC sa Pilipinas, na sinasabi nila na hindi mo pwede gamitin ang Article 1 to 7 paragraph 2 na kung saan na may 1 year na, dahil may 1 year na binigay sa ICC prosecutor na gumawa na kayo ng hakbang bago pa matapos ang effectivity, bago maging effective ang withdrawal. May 1 year kayong palugit. Bakit hindi nyo ginagawa? Natutulog kayo sa pansitan. Yan ang ating pag-asa kung paano paggagawin. So, ibig sabihin yung naniniwala sa kung anong batas ay naniniwala ko na ang batas, pag sumatotal mo, hindi pwede gamitin ng ICC ang tinatag na preliminary examination na ginawa noong February 8, 2018 para sabihin na mayroon pang silang kapangyarihan sa paglilitis kay Digong. Sapagkat mayroong tinatawag na palugit na 1 taon ang prosecutor na gumawa ng hakbang na kumaso kung mayroon kayong kaso sa loob ng 1 taon mula ng February 8, 2018. Na dapat, kasi 1 taon mula noong panahon, mula noong nagsampa ang Pilipinas ng withdrawal noong March 16, 2018. So 1 taon dapat matatapos March 16, 2019. Ba't hindi nyo ginawa? So yan ang pag-asa ni Digong dyan na mananalo siya. Okay? Hanggang dyan na lang, yung conforme sa akin, okay, palakpak ako. Pero hindi mag-conforme sa akin, abangan na lang natin kung ano mangyayari. Okay? Pero oras na magdesisyon ang ICC para kay Digong, naku, patay na. Maghanda na ang mga sila ni Remulla, makukulong habang buhay sa pagkikidnap. Okay? At kung si Sara Duterte ang mananalo sa 2028, iyon, sigurado magtatago na yan yung lahat ng mga naglabag sa batas. Ang sa akin pabor dito ay kung saan po ang batas ay doon ako. Dahil nilabag ninyo ang batas na bawal mag-aristo kung walang warrant of arrest na galing sa lokal na korte, ay hindi po ako papayag sa. Kaya mula noon, kinampihan ko si Digong sa parting niya. Dahil nilabag niyo ang batas. Pasensya na ka-insurrecto. Pasensya na kung sino pang iba. Kay Blanc. Pasensya na po sa inyo. Hindi po ako papayag na mag-aristo ng tao na walang equivalent na warrant of arrest galing sa ating korte. Kaya kung ako kay Bato, lumabas ka. Huwag ka matakot. Total, andyan naman ang korte. Mabilis lang na aksyon sa korte. Kailangan sampak agad. At gawin na TRO kagad yan. Kasi ang Supreme Court, hindi po papayag na mag-aristo na walang warrant of arrest galing sa ating bansa. So, anong basihan ko? Simple lang po. Ang basihan ko ay Section 14, Article 3 ng ating Constitution sa rights of the accused. At saka Section 2, Article 3 ng Constitution. So, buksan natin para ipakita ko sa inyo. Para ipakita ko sa inyo na ako'y nagsasabi ng totoo. Ito. Ito ha. Ito. Tingnan nyo ating konstitusyon. Tanggalin muna natin yun. Ang batas ng Pilipinas ang dapat mananaig ang konstitusyon over and above the international law. Bakit po ang international law ay mas mababa sa konstitusyon? Kasi po ang mga international law ay katumbas lang yan, kasing taas lang yan ng mga batas na pinapasa sa Kongreso. At hindi pa rin tataas sa konstitusyon. Kaya
ang mas mananaig ang ating konstitusyon. So, tinitingnan nyo ba yung ating konstitusyon? Ayan, ating konstitusyon. Punta tayo sa Article 3. No, sinasabi sa Article 3, una, itong dahilan ko kung bakit hindi pwede mag-aristo na may Interpol at saka ICC. Mali po yan. Kahit sinabi pa sa mas mataas pa ang konstitusyon kaysa batas na Republic Act 9851 na Section 17. So sinabi rito, the right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects against unreasonable searches and seizures. Of whatever nature and for any purpose shall be inviolable. And no search warrant or warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined personally by the judge after examination under oath or affirmation of the complainant and the witnesses he may produce, and particularly describing the place to be searched and the persons or things to be seized. Klarong-klaro yan. Tapos ito naman, number 14, Section 14. In all criminal prosecutions, the accused shall be presumed innocent until the contrary is proved, and shall enjoy the right to be heard by himself and counsel, to be informed of the nature and cause of the accusation against him, to have speedy, impartial, and public trial, to meet the witnesses face to face, and to have compulsory processes to secure the attendance of witnesses and the production of evidence in his behalf. However, after arraignment, trial may proceed, notwithstanding the absence of the accused, provided that he has been duly notified and his failure to appear is unjustifiable. Ito Section 1. No person shall be held to answer for a criminal offense without due process of law. So, iyan po, bawal po kung hindi muna ipoproseso sa batas natin yung warrant of arrest ng ICC o ng Interpol. So, klaro na. At least you should have understood na protektahan yung sarili ninyo sa Pilipinas. Hindi po pwede mag-aristo. Kaya, kabubuhan po yung sinabi mo, Interpol, ipa-aristo mo kayo ng tao dahil may Interpol. Mali po yan. Kaya handa lang kayo. Pagdating po ng panahon na wala ng leader ninyo, ay makukulong kayo lahat. Tandaan nyo yan, si Remulla Bunjing, si Remulla Janvic, si Gibo Teodoro, si Eduardo Anyo, at saka si Marcos. Marcos mismo, BBM, siya pala ang nag-utos. At saka si Marcos Lacanilaw. Makukulong kayo na ng forever, reclusion perpetua, dahil sa sala na pagkidnap kay Digong Duterte. Okay? Hayaan mo yung mga bangag na yan. Okay, ito. Basahin ko na lang ulit. In fairness to you, basahin ko kayo lahat. Kahit na kontra sa akin, ay basahin ko po. So, sa Coro Losenyo, good evening. Ako ba ang first to be here? Malamang, kayo po. Why is mean? Doc, not related topic, may bagong pasabog si Dilima kay Madriaga na sumulat daw sa kanya. Ha? Inamin niya? Mamaya, ikwa natin yan. Why is mean? Merry Christmas, attorney. Merry Christmas po sa inyo lahat. Tapos Hazel Aquino, ikukulong po ni Pres Putin ang mga judges ng ICC. Huwag naman, pangit naman. PM, bakit di ka kinuha nilang advisor? Kasi dami mo alam. Ay, malay ko basta kung hindi nila ko kinuha, wala na akong pakialam doon, PM. Hindi na importante yan. Importante malaman ninyo na mga mamamayan, na mga subscribers ko at nakakaaway ko pa na nakikinig sa akin, malaman niyo kung anong batas. Basta batas lang tayo. Ismin, paano po mananalo si Tatay Digong kung done deal na according to Boeing? Pakinggan natin, tingnan natin yan. Sa sunod, magbakan ako. So bukas, abangan ninyo na bukas ay mag-vlog ako na bilyon-bilyon ang binayad ni BBM sa ICC judges para makulong na si Digong, para mahatulan si Digong. Okay? Sabi ni Judith Nong P,
Aradanas. Sana nga po, Lord, mananalo si Tatay Digong. Alam namin, tinrabaho at ginastusan ni na Trillanes na para makabawi sila at mamayag pag-uli, makademonyo nilang hangarin sa bansang naghaharian ng mga komunista. So, bakas squatter, Marcos resign, bagsak ekonomiya. Bagsak na po talaga ekonomiya, BBM. Resign ka na po. Ron Robert Go, ikulong na sila ni Putin. At ganon. Sa Ben Gonzaga, hindi po siguro Sir Manas Digong, Duterte sa ISIS. Salamat po. Ay, Ben, nakikita, batas lang pinasasabi ko, Ben, dapat manalo siya sa batas na pag-usapan. Si Mardi Infante, kung ikaw sabi, walang maniniwala. Grabe ito si Mardi Infante. Kung magsalita ka, kala mo, at least, okay lang naman yan kung hindi ka maniwala, at least nakikinig ka. Rolando ka, keep dreaming, Didi Istoto Housing, libre namin. Okay. Edwin na Bon, yan na naman kayo, wala na Tatay Digong nyo. Batas ang pinag-usapan natin, hindi si Digong. Okay, si Edwin na bang? Okay, tapos si Emeline Kagiyami, tinalikuran mo na ba ang Mabasa Family? Hindi po, ibang usapin yung Mabasa Family. At ang nagpapatay kay Percy Lapid ay si BBM. Tandaan nyo yan. Hindi si Digong. Walang power si Digong nung namatay si Percy Lapid. Ang may power noon si BBM. At walang control si Digong kay Bantag. Si Bantag ang papatay noon. At may tao sa likod. Kaya huwag ka magsalita niyan, Emeline Kagiyami. Wala kaming ebidensya na si Digong sa likod. Pero maraming ebidensya na si Bantag, klaro. Ang hindi na natin kabisado, pero mas malamang si BBM ang nag-utos na patpatayin si Percy Lapid. Si Tom Aranita, keep on telling the truth without bias. The others are out and outsiding with one group or the other. Noel Clemente, bakit nabayaran ka na ba ng mga judges? Bubuni kasing malamang po nabayaran, kaya sa sunod ko i-vlog yan. Mr. YouTuber, inaalala mo na lang ang isang paano naman yung mga biktima. Ay, ang mga biktima, dito sila sumampa ng kaso sa Pilipinas. Hindi naman sila ang problema dyan, si Boying Rimulya, bakit hindi niya ginawa noon ang trabaho niya? At kayong ombudsman na siya, mas gagawin niya dapat ang trabaho niya. Kung masigasig siya, sa ibang kaso dapat mas masigasig siya sa paghanap ng ebidensya laban kay Duterte dito sa Pilipinas. Dahil may sarili tayong batas na crime against humanity sa Republic Act 1951. Kabubuhan ng Boying Rimulya niya. Tapos, Dr. Toto, sabi ni Bunjing Rimulya, hindi na makauwi si pera ni Dan deal na daw. Anong deal yon? Nagbigay kayo ng pera? Samuel Ballesteros, malabong mananalo sa jurisdiction, compassionate ground, dapat hindi po sa pasensya na Samuel, hindi ako papayag na dalhin lang sa compassionate yung batas. Batas ay batas, dapat sundin ang batas. Klaro na sa batas na may 1 taon silang palugit na di nila ginawa, dapat ibasura na yan. Pastor Rodi Rabi, Dr. Kasing, you always in our praise. Salamat po, Pastor Rodi Rabi. Tapos si Drill Heaven Hell, ICC is hypocrite institution. Orlando Lines, Toto, buhay ka pa. Akala ko na stroke ka na, balita ko lang yon. Toto Kausing, asin 5 isang. Anong ba pinasabi mo, Orlando Lines? Anong panalo sinasabi mo, Kalbo? Di, ikaw, yung mga pagsalita ka ng ganon, ibig sabihin wala ka pong argumento na maganda, Orlando Lines. Ang sayo ay manglait ka lang. So, in the kills in Saala, Yarap, amen. Thank you, sir. Good evening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa mga brother ko na mga Muslims dito sa aking channel. Nicor, itong kalbong na ito, dati puro tanggol kay Lini, na-disbar dahil kay Digong sa Ano na-disbar dahil kay Bintong? Walang kinalaman si Digong sa disbarment ko. Kaya magkikwento mo ay puro fake news eh. Ngayon tututanggol kayo. Hindi po, ang tinatanggol ko dito ay ang batas na sinalaula ng idol mo. Sinalaula ng mga idol mo. Tapos ngayon ang mga BBM. Kaya kinakampihan ng mga kakamping at saka dilaw at saka kinampihan lang ni Isinika, ni Enzo Recto. Ano yan? Ang ibig sabihin yan.
Ibig sabihin po, nabayaran sila. Ganun lang. Sasampa sila ng kaso, sila na Father Flavi. Si Sara lang, bakit hindi nyo sasampa ng kaso? Mag-prepare kayo, total may connection kayo. Mag-prepare kayo, i-demand ninyo na si BBM ay dapat magsampa ng kaso. Katarantaduhan, grabe ng mga ebidensya, mga malay-maleta. At saka pag-amin na addict siya, baliwala lang sa inyo. Ano ka klase? O, paliwanag mo nga. Ma'am Cielo Magno, paliwanag ka ninyo. Paliwanag mo ng husband mo na si attorney Gatmaitan. At ipaliwanag din nila ni Don Dino de Leon. O, sino pag ibang mga abogado diyan? Si Howie Howard Calleja pala. Ay, waiting. Puro kayong mga bias. Asal komunista mga Dutay, binabaliktad nila tama na sa mali. Mentor nila si Joe Masison. Gali Ramirez, sana makalabas si Tatay Digo. Lia Ramada, naay bangag, nakasulod diri. Lia Ramada, mga matay, ang mga bangag. US men, Doc, bakit po matagal na ang mga proceedings ng ICC? Ang tagal eh. Akala ko ba mabilis yan? Good evening po, attorney, sabi ni Sweet Love Grace. Amel Motalib, ay Amel, Takbir Alahu, Doc, attorney engineer Toski, best regards from Isyo Marawi, branch room 154, RE6, Raha Sulaiman O Hall, from Super New Boys Dormitory, ako naman, branch room 22. So Ronel 9769, hindi mananaig ang kasamaan sa katotohanan. Marilyn Bundok, Rolando Hoxon, correct. Ka-Attorney Toto, magtago sa ibang bansa. Pag si Sara, Presidente, takbo lahat, ayos. Female Pinto Senior, Perny Pinto Senior. Okay. Tapos Marilyn Bundok, salamat. Umabot Sir Toto, ingat palagi. Tapos Sweet Love Grace, God willing po, 2020, tumakbo ka po, Senador Attorney. Pinaglalaban mo po matuwid na makatwiran ng batas. Klaus Volt, at bakit may bangag nakapasok dito? Mikhail Gorbachev, ha? May hirap talaga makauwi si Digong. Yung bawi na lang sa 2028. Tapos Rolando Huxon, Llamado sobra si Sara, 2028. Bungit, yari ka na, kulong, takbo na lahat kayo, ayos na. Balik na si Toto bilang abogado, Rimulya, yari ka na, Tori, lahat kayo, ayos. Ronel, hindi yan mawawala na ang Duterte, pero ang mga matitinong tao, hindi mawawala. Jeffrey Tizon, boss, bakit ka naging didisit? Di ba, hindi po ako dilawan. Makabatas lang po ako, Jeffrey Tizon. Ang batas kasi sinalaula nila, ang batas, wala pong batas na nagbibigay ng kapangyarihan sa sinuman na mag-aresto ng tao na walang warrant of arrest sa Pilipinas at ang tanging hawak mo lang na warrant of arrest ay galing sa ICC. Bawal po yun. Mali po yan sa batas. Asan pinaglalaban ko pa rin hanggang ngayon, Jeffrey, ang problema sa iyo, ang tinatawag mo paglaban ay kontra kay Duterte. Yan bang batas? Yan bang prinsipyo? Think it twice, Mr. Jeffrey Tizon, and you are not becoming you're becoming illogical here. At wala pong pera binigay sa akin, Jeffrey Tizon. Sabi naman ni Ronald, Jeffrey Tizon, never siya naging dilawan. Isko po talaga ako. Michael Gorbachev. Kaya ako kahit ayaw ko sa foreign policy ni Sara, pero na nakikita ko papalin ni Sara ang mga lumalaban sa kanya, ayos na. O dapat lang papanagutin. Sweet Love Grace, hindi ka kasi tansolista si attorney, ayaw niya ng bangag administration. Tapos Kaharudin Kamar, salam Sir Toto, like that sir. Jeffrey Tizon, Jeffrey, mag-isip-isip ka na, Jeffrey. This is not all about Bunyog. Ang problema ko sa Bunyog ay nakipagkampi sila kay BBM. So, hindi po ako mananatili sa ganong sitwasyon. At si Arman din ay kumakampi din sa kay BBM. Yan, bahala si Vlad dyan. Sabi ko, Vlad, kahit anong rason na gagawin mo, Armandin, ay hindi ko niwala na hindi ka na nakuha ng mga grupo nila ni Lisa Araneta Marcos at saka kasi bihira mo lang binibira eh. Tapos siyempre kababayan mo si
si Manny Dalipi, na bata naman ni Romualdez. Ganon po. Pasensya na kung ganon. Wala akong ebidensya na kung nabigyan ka ng pera pero suspect ako. Ang tanong ko lang, bakit ka ganon? Sabi ni Sweet Love Grace, Geoffrey, hindi bayaran, hindi po ako nabayaran. Ha? Kahit piso, walang binamay nagbabay sa akin. Ronel, 9769, paano maging si BBM ang pumatay kay Percy? Binabanatan po ni Percy Lapid si BBM dati. Natandaan niyo pa yung sinabi niya na hindi tatagal, mahulog sa bangin ang presidency ni BBM. Gilly Ramirez, trader si BBM, sana bumaba na lang. Geoffrey Tusin, boss, paano natin ito organisasyon sa WPS? Hindi, Geoffrey Tusin, matanong kita. Tayo, ayaw natin yung inagaw ating dagat. Okay? Walang issue diyan. Pero tanong ko sa iyo, yung binigay ng China na tulay sa Bukana Bridge sa Davao City, bakit inangkin ni BBM? Sige na, sagutin mo sa akin. Bakit inangkin ni BBM? Dahil siya daw nagpagawa, siya daw ang credit. Ibinigay ng China na libre yun. Mata na kay Aya. Kaharudin Kamar, Sir Toto, para sa akin si BBM ang nag-utos pero si Remulla mismo ang nag-utos dyan para patayin si Lapid. Ano pa yan? Ronel, 9769, takot dati ang mga biktima dito magsama ang kaso dahil hawak ni Digong. Nung ngayon hawak na ni BBM, bakit hindi sila nagsampa ng kaso, Ronel? Di ba? Kaaway pa ni BBM si Digong. Bakit hindi sila magsampa ng kaso ngayon? Ang layo-layo ng dihig sa Pilipinas, ang mga testigo dito sa Pilipinas, paano mo dadalhin doon sa dihig? Romeo Malana Jr., dami mo ngak-ngak, Toto, taho, laman ng ulo mo. Ay, ikaw, anong laman ng ulo mo? Buti sa akin, tamay taho pa. Okay, Michael Gorbachev, ganito lang yan. Pag ang Pilipino nag-away-away, ayos lang. Pero pag inaway ka ng ibang lahi, Pilipino din ang magtatanggal hatol sa Pilipino. Sweet Love Grace, ang mga tansulista, mas matalino pa ba kayo kay attorney? Hindi mas na matalino sa akin. Kaharudin Kamar, si Remulla, may alam talaga sa pagpatay kay Percy Lapid, pero si BBM talaga ang nagutos. Ronel, 9769, walang bayaran, nakakampi. Marami! Tingnan mo si Ka-Insurrecto. Marami po. Tingnan mo diyan si Dilema. Ang totoo na palabas kay Dilema si BBM. Jeffrey Tison, boss, kaya ka ba naghiganti sa pamalaan at tinagal? Hindi walang kinalaman pagiging abogado ko diyan. I do not realize the day that I will return to the fold of the rules of attorneys. Hindi importante sa akin yan. Jeffrey Tison, binasa-basa ko pa rin kahit ikaw inasar mo ako. Boss, kaya ka ba? Ulit-ulit naman. Isang sulat lang, tama na yun. Felipe Sagalla, hindi mananalo yan. Sweet Love Grace, hindi ko naman ibig mo sabihin. Hindi ko maintindihan ibig mo sabihin ni Felipe Sagalla. Sinong hindi mananalo? Pakiklaro naman. Sweet Love Grace, mga tansulista, hilig niya sa fake news. Kaharudin Kamar, Sir Toto, bakit ganyan mga dilawan na yan? Okay lang ba sa kanila ang pagmanalo si BBM at Romualdez sa pera? Biro mo, kakasuhan niya si Sara lang. Tapos recycled pang kaso. Palaging mali ang prediction. Hoy, kailan ba nagkamali? Hindi pa naman tapos yung jurisdiction. Di ba? Hindi pa tapos. Hindi naman prediction yan. Hindi pa ako nagpe-predict. Ang pag-predict ay hindi kasigurado. Ang akin inargumento ko sa batas. Samuel Munino, baka nabayaran na malaki. Nabayaran na malaki yan kaya nag-ipon ng mga tagbagbag ng 2 billion naman. Caroline Camar, si Toto, dapat ka talaga maging senador. Insala. Buzzers Inc. Support the lesser evil? No. Both are evils, lesser or bigger. Miss Daisy, takbo kayo senador, Dr. Kausing sa 2028. Tatakbo talaga tayo. Ronel, paano batas para sa may biktima? Sinasabi ko nga sa may batas dito sa Pilipinas. Dito na sa Pilipinas magsampa, Ronel. Naintindihan mo ba? Hindi. Total, kakampi nila si Boying Remulla. Kakampi nila si BBM.
Bakit hindi sila dito magsampa ng kaso? Di ba? Kaharding Kamar, oras na tumakbo ka ng senador, lahat, pamilya ko, salamat, miyakadakal salamat. Kaharding Kamar, malabong utak ang mga kakampi kay BBM, maliwanag ang pagnanakbo, pero okay lang sa kanila. Ano ba yan? Bakit ka nag-live? Naku, ko mag-live ako, anong problema mo? Ronel, Lucas, si Attorney Enzo, bayaran? Oo! Bakit sa BBM na BBM? Mali ka, boss, maling-mali. Plano ng laman ng ambag ni Duterte sa BBM na tumanggap ng donation sa China. Hindi po. Mali ka dyan, Joe Pretison. You are being fooled by BBM. Ganun lang po kasimple. Kunwari, ang optex niya, mensahe niya, galit siya sa China pero tinatanggap niya Bukana Bridge. Ha? Ano ibig sabihin yan? Tapos sa Sweet Love Grace, Geoffrey Sigadon ang inalisan ng lisensya na pagkaabogado kasi bubo. Ako hindi. At least ang inalisan ako ng lisensya sapagkat lang nag-post lang ako sa Facebook. Geoffrey Tisem, kung tulay lang rin ang pasihan, gibain na lang natin. Gibain mo! Punta ka doon sa Davao City, gibain mo! Gibain mo! Kasanda din mas mataas pa ba si ICC kaysa Supreme Court? Tingnan niyo, abangan yung decision Supreme Court. At ideklara nito na kidnapping ang nangyari na walang basihan ang pag-aristo. Mali ang pag-aristo kay Digong Duterte. Kaharding Kamar, dapat ikaw kasama ni Sir Marcolita, makatao, hindi demonyo. Bashers Inc., expert in Philippine law but zero knowledge in international law. Sino? Sinabi ko na nga international law eh. Nagbigay ko na eh. Sweet Love Grace, tumigil ka nga dyan. Na bakit ka naasar, Geoffrey? Sir, ikaw nga nang-asar sa akin eh. Tapos ikaw ba asar? Manong Kisong, crime against humanity ang kasundigo ang International Court. Hindi. Bubuk. Hindi mo ba alam na Republic Act 9851, crimes against humanity din yun? Hindi nyo ba alam yun? Dapat alamin nyo para hindi kayo magiging bobo. Ismen, hindi matatalo sila BBM pag dyan kinaso si Tatay Diggs. Mapapahiya sila sa buong mundo. Sigurado naman ako, natural magbibigay ang chikwa alangan tanggihan ni BBM. Diyan ka na naman. Di maka-China kayo? Di ba? Kayo maka-China? Hanggang dyan na lang at maraming salamat po. Paki-share naman para may hindi tayo pag-awayan lagi. Paki-like at paki-share. Salamat po.